dapat ingatan ng Panginoon. Naway kahabagan kaniya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbebendisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan. Upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Pagdating ng takdang panahon, naging tao ang anak ng Diyos. Si Maria ang pinagmulan ng pagkatao ni Jesus, ang siyang kadakilaan ng sangkatauhan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak, na tayo'y magkatawag sa kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka na alipin, kundi anak. Sapagkat, anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong dati mga propeta, ngayon na may anak niya, ang sugo ng Diyos na Ama. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem. At nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel patungkol sa sanggol na ito. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng 8 araw ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Happy New Year po. Batiin naman ninyo yung mga katabi ninyo ng Happy New Year. Sabihin nyo sa katabi ninyo, congratulations. Buhay ka pa. Sa misa pong ito, hindi natin ipinagdiriwang ang bagong taon. Ang pinagdiriwang po ng simbahan ay ang titulo ni Maria bilang ina ng Diyos. Dalawang bagay po. Una, bakit tinawag siyang ina ng Diyos, hindi ina ni Kristo? Pangalawa, bakit sa dinami-rami ng petsa sa kalendaryo ng simbahan, bakit pinili ng simbahan na ilagay ito sa unang araw ng taon, January 1? Ito pong dalawang katanungang ito ang sasagutin ko sa aking homily ngayon. Yung una po, bakit Mother of God, hindi Mother of Christ? Noong 3rd century, ibinigay ng simbahan kay Maria ang titulong ina ng Diyos. Ano po ang kaganapan noong mga panahong iyon? Noon po, napakaraming mga katuruan na tinutuligsa particularly yung turo ng simbahan patungkol kay Kristo, yung kanyang pagiging tao at pagiging Diyos. May nagsasabi po na si Kristo ay isang tao lang, hindi naman siya Diyos. Yung iba naman sinasabi nila siya'y Diyos, pero hindi naman siya tao. Pero pinaninindigan po ng simbahan natin ang katuruang ito na si Kristo ay isang totoong tao at isang totoong Diyos. At bahagi po ng katuruang ito, ang isang pagpapatibay ay ang titulo ni Maria bilang ina ng Diyos. Paano po? Kapag tinawag si Maria na ina ng Diyos, ibig sabihin si Maria na isang tao, ang iniluwal niya ay isang totoong tao rin. At sa titulo bilang ina ng Diyos, ina si Maria ng Diyos, na yung anak niyang si Jesus, ibig sabihin, totoong Diyos si Jesus. Hindi siya Mother of Christ, Mother of God, ina ng Diyos. Pangalawa, bakit po sa dinami-rami ng petsa, bakit January 1? Alam niyo po sa medisina, kapag yung isang nanay ay nanganak, yung sanggol, pagkatapos po siyang linisan, ang ginagawa,
ipinapatong po siya sa dibdib ng nanay. Amen po. Alam niyo po ba kung anong tawag dito? Yung pagpapatong ng baby sa dibdib ng nanay? Kangaroo care. Kangaroo. Di po ba yung mga kangaroo, meron silang mga bulsa sa kanilang tiyan? Doon nila itinatago yung kanilang mga baby. Doon po nanggaling ito. At alam po ninyo, hindi lang pala basta pinapatong ang batang ito para patulugin. Meron palang mga benefits na nakukuha ang bata kapag ginagawa ito. Una, ini-stabilize po yung temperatura ng katawan ng bata. Kasi napakaiba po ng sitwasyon niya nung nasa loob siya ng sinapupunan. Kaya nga po, tinatawag din itong skin-to-skin contact. Kapag ipinatong siya, mararamdaman ng baby yung balat, yung temperatura din ng nanay niya. Pangalawa, nakatutulong din po pala ito para ma-activate, ma-stabilize din, ma-regulate yung heartbeat ng baby. At yung pangatlo, nagkakaroon po ng connection yung nanay doon sa bata. Kangaroo care. Ito po yung naisip kong simbolismo para ipaliwanag sa inyo bakit January 1. Kung natatandaan pa po ninyo yung ebanghelyo noong nakaraang Pasko, di ba, nagpakita ang anghel sa mga pastol at ang sabi nila, ipinanganak ngayon ang Mesiyas sa Bethlehem, puntahan ninyo siya. Kaya sa ebanghelyo po natin ngayon, nagmamadaling pumunta ang pangapastol, iniwan nila yung kanilang mga binabantayang tupa at pinuntahan sa Bethlehem ang sanggol. Ang nadatnan po nila doon si Jose, si Maria at ang batang nakahiga sa sabsaban. At anong ginawa po ng mga pastol? Ikinwento nila kila Maria yung sinabi ng mga anghel sa kanila. Sabi dito, meron pang ibang nakarinig. At yung mga nakarinig na mangha, nagtaka. Ano naman po kaya ang reaksyon ni Maria dito? Marahil sinabi niya, anghel na naman. Bago ko ipaglihi si Jesus, meron nang nagpakitang anghel sa akin. Tapos ngayon, kwento ninyo, anghel na naman. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Gaano kaya kaimportante ang batang ito sa Diyos? Ano kaya ang magiging role ng batang ito sa Diyos? Marahil, dahil sa napakaraming misteryo na nangyari magmula noong ipaglihi nung magdalang tao at nung magsilang si Maria, nabuo din sa isip niya yung napakaraming katanungan na wala man pong sagot. At wala po siyang clue kung anong mangyayari bukas. Katulad po natin ngayon, tatawid tayo sa panibagong taon. Marahil yung 2025 nagdulot sa inyo ng saya. Maraming mabuting nangyari sa inyo. Sa kabilang banda, maaaring nasaktan kayo, nalungkot kayo. At alam ko maraming nandirito sa inyo ngayon, nagdarasal na sana yung papasok na taon, maging mapagpala siya. Yung papasok na taon sana maging positibo naman. Pero katulad po ni Maria, wala rin tayong clue.
Hindi rin po natin alam kung anong dala-dala ng taong 2026. Pero ibinibigay ngayon ng simbahan si Maria. Parang nagbabalik tayo noong si Kristo nasa krus siya. Ibinigay niya kay San Juan ang nanay niya. Ganon din po ibinibigay sa atin ngayon. Wari bagang sinasabi sa atin ng simbahan, sinasabi ng Diyos, hindi pamahiin, kundi pananampalataya. Hindi po ingay, kung hindi pagdarasal. Hindi po bilog na prutas, kung hindi rosaryo. Hindi po material na bagay, kundi ang Diyos. Kung meron kayong mga resolusyon ngayong papasok yung taon, marahil sabihin mo sa sarili mo na magiging consistent na ako sa pagsisimba ko. Sabihin mo sa sarili mo na mas lalalimin ko pa yung relasyon ko sa Diyos. Na kung napakaraming walang sigurado yung pagmamahal ng Diyos at yung paggabay niya, siya yung tanging katiyakan na pwede nating panghawakan ngayon. Na pinanghawakan din ng ating mahal na Birheng Maria bilang ina ng Diyos. Kaya nga po, kung merong kangaroo care, meron din pong Mama Mary cares. Mama Mary loves you. Handaan po ninyo, ang sabi ng Diyos kay Maria, huwag kang matakot. At hindi niya pinabayaan ang kanyang nanay. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga tay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, hinirang ng Diyos ang mahal na Birheng Maria bilang daluyan ng kanyang biyaya upang maging lubos ang ganap ang kanyang pakikiniig at pagtubos sa sangkatauhan. Idalangin nating tulungan tayo ng Panginoon sa ating pagsisikap na tularan ng dalisay na katapatan at pagkamasunurin ng Ina ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng dalangin ng Birheng Maria, dinggin mo kami. Ama, sa pamamagitan ng dalangin ng Birheng Maria, dinggin mo kami. Amang mapagmahal, patatagin at pagyabungin mo kaming iyong simbahan tungo sa kababaang loob, pagkamasunurin at katapatan sa iyo. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng dalangin ng Birheng Maria, dinggin mo kami. Amang mapagmahal, gawin mong marapat na tagapagdala ng Diyos ang lahat ng lingkod bayan sa kanilang pag-aalay ng sarili sa iyo at sa kanilang kapwa.
Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng dalangin ng Birheng Maria, dinggin mo kami. Amang mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming buong pagkatao habang aming sinisimulan ang panibagong taon. Tulungan mo kaming maging tapat sa aming pagkakakilanlan bilang mga ampon mo sa kabilang paghihirap at pag-uusig. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng dalangin ng Birheng Maria, dinggin mo kami. Amang mapagmahal, yakapin mo sa iyong piling ang aming mga yumao sa pamamagitan ni Maria, ang aming mapagmahal na ina. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng dalangin ng Birheng Maria, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng dalangin ng Birheng Maria, dinggin mo kami. Isama natin sa ating mga panalangin ng misang pasalamat mula kila Mr. and Mrs. Francisco Romero Jr., Kamwa and Pantajo families, Rhea Abigail Unay and family, Sister Maji Manuel and family, Marisa and Maricel Dador, Sister Adelaida Escalona, Shernel Bautista, Bunsoy's Pharmacy, Misovec Pharmacy, Pantajo and Necesito families, Artates family, Lisa Tandok and family, Altea Maurice Sabado and family, Razon family, Santos and Hernandez families, De La Vega family, Mr. and Mrs. Randy Lorenzo and family, Razel Esquivel and family, Jericho and Janel Dungka, Mr. and Mrs. Nathaniel Gabriel and family, Sister Abet Katahan and family. Panalangin para sa regalo ng buhay ni Megan Bloom Chong, para sa mabilisang pagaling nila Brother Joe Gonzales, at panalangin para sa kaluluwa nila Estelita and Eugenio Gabriel, Ederlina and Ramon Nasino, Rolando Reyes, Lawrence Chong, Joey Santos Senior, Catalina Santos, Mario and Alicia Daga, Valentin Daga Jr., Renato Legason, Erasmo Jose and Romeo Hamig, Joseph Panakal, Adriana Baisa, Marieta Leonardo, Ernesto Del Carmen, Graciano Cortez, Princess Fernandez, Mauricia Sabado, Tranquilino Sabado, Mercedes Primitivo, Carmelita Pagulo, Kenneth Tandok, Oscar Miguel Sr., Norma Reyes, Winnie Katahan, Pacifico Anita, Rubeni Mendoza, Noji Escalona, Jocelyn Ramones, Bishop Rick Macaraeg, Father Tirso Dakigan, Father Ador Castro Verde, Father Romy Dispacio. Ipanalangin natin sila sa Panginoon. Ama, sa pamamagitan ng dalangin ng Birheng Maria, dinggin mo kami. Mapagmahal naming Diyos, hipuin mo ang aming puso't diwa, ang aming buong pagkatao, upang ang lahat ng aming mga desisyon at gawain sa panibagong taong ito ay maging pagtutulad kay Maria, ang ina ng Diyos, at amin ding ina sa diwa ng pag-aampon mo sa amin, sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
after the work of human hands to become for us the bread of life. In the midst of this world. Kapagkat awa mo ngayon ay niyayakap upang ialay sa mga dukha. Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received the mighty offering, for the divine work of human hands to become for us whose Handog sa iyong dambana, nagbibigay ng buhay, naway mapanalin itong handog naming alay. Humaharap sa iyo, nagbibigay pugay. Aming alay, alak at tinapay, handog sa iyong dambana, nagbibigay ng buhay, naway mapanalin itong handog naming alay. Humaharap sa iyo, nagbibigay pugay. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyo nagmumula at nagkakaroon ng kaganapan ng tanan. Sa dakilang kapistahan ito ni Maria na ina ng anak mong Diyos na totoo, maipagdiwang nawa namin ang pasimula ng bagong taon at paratingin mo kami sa kaganapan nito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang namin ang dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak, noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay at pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas upang mahayag sa lahat, sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francis, kaisa ni Leon na aming Santo Papa, ni Roberto na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo.
kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kabulihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Yes, ma'am. Pero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
All that I am sings of the God who brings you life, the birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. Sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. Soul gives glory to the Lord, rejoicing in my saving Looks God. upon me in my state, and all the world will call me blessed. God works marvels in my sight, and holy, holy is God's name. Sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my God's Lord. mercy is from age to age on those who follow in Whose faith. arm is power and strength, and scatters all the proud apart. Cast the mighty from their thrones and raises up the lowly one. Sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my God fills the Lord. starving with good things, the rich are left with empty hands. Protecting all the faithful ones, remembering Israel with mercy. Promise known to those before and to their children forever. Sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. On the wings of my Lord. My God.
magkaisa, magmahalan, ihatid kami ng iyong kamay tungo sa tanan ng Diyos Ama. Maria, direk puspos ng kabanalan, ang suyo mo sa kapis-pis ni Magdanalan, naway magkaisa, magmahalan, ihatid kami ng iyong kamay tungo sa tanan ng Diyos Ama. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, loobin mong sa pagdiriwang namin sa dakilang kapistahan ng mahal na ina ng iyong anak at ng iyong sambayanan, kaming nagsalo-salo sa piging na banal ay makapakinabang nawa sa iyong buhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa mga kapamilya ninyo na hindi pa nakapagsimba, meron pa po tayong schedule ng misa bukas, alas 8 po ng umaga. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo at ang inyong pamilya ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang ating banal na misa, humayo kayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.